Samantala nang magising naman si Carter, bago pa man niya idilat ang kanyang mga mata, ay kagad na niyang inunat ang kanyang kamay upang kapain ang katabi niya. Ngunit nang maramdaman niya na wala siyang katabi ay agad-agad na napamulat ang kanyang mga mata at mabilis na napabangon ng wala sa oras. "Jocelyn!" Sigaw niya pagkabangon niya kaagad at dali-dali siyang bumaba mula sa kama at tinanap ito agad sa banyo. Ngunit wala ito doon at wala rin ito sa buong silid. Dahil sa nangyari kahapon ay talaga namang umahon ang takot sa dibdib niya. Mabilis siyang lumapit sa mga bintana at hinawi ang mga kortina, ngunit maging doon ay wala ito doon. "Jocelyn!" Sigaw niya, ngunit walang sumagot sa kanya. Nang makita niya na sarado ang mga bintana ay medyo nakahinga siya ng maluwag. Iniisip niya kasi ay baka tumalon na ito doon, ngunit mukhang hindi naman. Bago pa man siya makapag-isip ay dali-dali siyang lumabas ng silid at tumakbo pababa ng bahay upang doon ito hanapin. Nang makita niya isang pamilyar na figura na nakaupo sa dining room at kumakain ay doon palang nakahinga ng maluwag si Carter. Ilang sandali pa'y kagad siyang lumapit dito. Samantali agad namang napalingon si Jocelyn sa bukana ng kusina nang mapansin niya na may papasok doon at natigilan siya nang makita si Carter na tumutubo ng mga balbas at napansin niya rin na baliktad pa ang suot nitong mga tsinelas. Mahigpit siya nitong niyakap ng tuluyan na makalapit sa kanya. Dahil sa higpit ng pagkakayakap nito sa kanya ay halos hindi na siya makahinga pa. Kaya mabilis siyang nagsalita at pilit na tinulak to. "Ano ba? Papatayin mo na ba ako? Hindi ako makahinga." Niluwagan ng konti ni Carter ang pagkakayakap nito sa kanya. Ngunit hindi pa rin siya nito binitawan hanggang sa mga oras na yon. "Bakit naman lumabas ka na kaagad ng silid? Hindi mo man lang ako ginising. Kapag may pupuntahan ka at lagi kang magpapaalam sa akin para alam ko kung nasaan ka." Sabi nito sa kanya. Habang nakikinig sa mga sinasabi nito ay halos hindi naman alam ni Jocelyn kung ano bang dapat na maramdaman niya. Simula nang ikasal sila, ngayon lang ito naging ganito. Hindi naman ito ganito noon. Napaisip tuloy siya. Bakit ito ginagawang mga bagay na yon? Bakit? Totoo ba na natakot ito nang hindi siya nito nakita sa higaan? Kaya nagmamadali itong bumaba upang hanapin siya. Ang lalaking kagaya nito hindi niya maipinta ng pag-uugali. Pero kahit na ano pang gawin nito ngayon, hindi na niya ito kailangan pa. Siguro ito na ang huling yakap nilang dalawa kaya hindi na siya tumanggi pa at hinayaan na lamang to. Sa huli sabay silang nagalmusal na dalawa. Sa harap ng hapag ay tahimik at eleganteng kumakain si Jocelyn. Hindi siya nagsasalita, ngunit napakaaliwalas ng kanyang mukha. Habang nakatitig si Carter sa mukha ni Jocelyn, bigla siyang nakaramdam ng saya dahil mukhang gumanda na ang pakiramdam nito kasabay ng pagbalik na ugali nito tulad ng dati. Napaisip pa siya ng magiging maganda sana kung ganito pa rin ito sa buong maghapon. Nabuhayan siya bigla ng pag-asa. Pagkatapos kumain ni Jocelyn ay agad niyang binitawan ng hawak niyang kutsara at tinidor. At pagkatapos tumingin kay Carter. "Salamat Carter, ngunit gusto ko nang tuparin mo ang sinabi mo sa akin kagabi," sabi niya rito. Samantala'y bigla na lamang nagulat si Carter. Wala siyang idea kung anong ibig sabihin ng sinasabi nito. Wala siyang alam. Nang makita niya tila ba naguguluhan ito ay bigla siyang nagsalita upang ipaalala dito ang sinabi nito kagabi sa kanya. "Kagabi, kahit na halos hindi ko maimulat ang mga mata ko'y narinig kong mga sinabi mo. Na pagkagising ko ngayon ipapayag ka na makipaghiwalay sa akin. Hindi ba?" Tanong niya rito. Nang marinig ni Carter ang mga sinabi ni Jocelyn ay bigla na lamang tila may isang patalim na tumarak sa kanyang dibdib. Ngunit mabilis siyang tumayo mula sa kinuupuan niya at lumapit dito. Pagkatapos ay niyakap siya. "Jocelyn, pasensya na. Sobrang nag-alala lang ako sa'yo kagabi kaya ako nasabi ang mga salitang yon. Ayoko maghiwalay tayo," bulong niya rito. Sa higpit ng yakap ni Carter sa kanya ay tiyak na nalalusaw na sanang binalot niyang pader sa puso niya. Ngunit ngayon ay iba na. Iba ng sitwasyon nila at hindi na siya ang dating Jocelyn na malambot ang puso. Masama pa rin ang loob niya dito dahil nawalang mga baby niya at kasalanan nito yon. Sobrang sakit, sobra. Hindi niya nga kayang patawarin ang sarili niya dahil sa nangyari. Paano pa kaya to? Pasensya na pero nang sabihin niya mga salitang iyon, hindi na niya napigilan pang sariling hindi mapaluha. Matapos ang napakaraming pinagdaanan niya ay akala niya napatigas na ng puso niya at naging mahid na sa mga sakit. Ngunit akala lang pala niya, nasasaktan pa rin pala siya. Hanggat nakikita niya ito, hindi pa rin mawawala sa isip niyang nangyaring aksidente sa kanya, lalong-lalo ng pagkawala ng mga anak niya. Pakaramdam niya para bang mababaliw na siya.
Kung bakit kasi hindi na lamang ito naniwala sa kanya. Baka sana'y maaring buhay pang baby niya. Sa tuwing naisip niya ang bagay na yun, palagi niya itong sinisisi. Sorry Jocelyn, sorry. Alam ko nagkamali ako. Sabi nito habang yakap-yakap siya. Pwede mo pa ba akong pagbigyan ng isa pang pagkakataon? Pinapangako ko sa'yo na hindi ko na yung sasayangin pa. Aalagaan kita ng mabutit hindi na kita pababayaan. Pakiusap nito sa kanya. Sa mga oras na yon ay doon lang naisip ni Carter na sobrang takot na takot pala siyang mawala ito sa buhay niya. Sobrang takot na takot siya kahit na ilang milyong sorry pa ang kailangan nitong marinig. Basta mapatawad lamang siya nito ay handa siyang sabihin. Pinunasan ni Jocelyn ang kanyang mga luha at pagkatapos tumitig sa mga mata ni Carter. Binigyan kita ng napakaraming pagkakataon. Ngunit paulit-ulit mo lang sinasayang ang mga yon, Carter, para kay Roxanne. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko? Sa tuwing siyang pinipili mo, puno ng sakit na tanong niya dito. Tao ako, Carter. May puso din ako at may damdamin. At halos hindi ko na rin mabilang kung ilang beses mo ba akong sinaktan. Sobrang sakit. Napakagatlabi siya pagkatapos pilit niyang pinipigil ang kanyang emosyon. Alam kong gusto mo kong hiwalayan dahil sa mga ginawa ni Roxanne, pero Jocelyn, pinaalis ko na siya. Pinangapangako ko sa'yo na hindi ko na siya kakausapin pa. Kahit kailan basta wag na tayo maghiwalay, okay? Tanong nito sa kanya. Nang marinig to ni Jocelyn ay biglang gumuhit ang isang ngiti sa mga labi niya at pagkatapos ay mabilis na umiling. Sa palagay mo ba talaga hindi lang ito kay Roxanne? Tanong niya habang nakatitig siya sa mga mata nito. Hindi, Carter, nagkakamali ka. Hindi lang ito tungkol kay Roxanne, sabi niya rito. Agad namang napakunot ang noon nito habang nakatingin sa kanya at pagkatapos ay mabilis na nagtanong. Kung gano'n ay bakit? Ano pang ibang dahilan? Tanong nito sa kanya. Agad namang inunat ni Jocelyn ang kanyang kamay at dahan-dahan niyang nilagay ang mga ito sa kanyang tiyan at mahinang nagsalita. Alam mo ba dati ay may dalawang buhay dito? Naririnig kong bawat tibok ng mga puso nila at nakita ko pa sila mismo sa ultrasound. Alam mo ba kung gaano ko sila kamahal at napakarami pang bagay na handa akong isakripisyo para lang sa kanila. Pero ngayon, muli siyang napakagatlabi. Wala na sila. Sambit niya. Wala na sila. Ayaw na nila sa akin. Sa huli hindi napigilan ni Jocelyn hindi mapaiyak. Nanginginig ang kanyang mga labi dahil sa pagpipigil niya ng pag-iyak. Yumuko siya upang hindi nito makita ang sakit sa mga mata niya dahil sa pagkawala ng mga anak niya. Samantala ay halos hindi naman makagalaw si Carter at para siyang naistatwa dahil sa narinig niya. Mga baby, ibig sabihin totoo ang sinabi nito noon sa kanya. Totoo rin ang sinabi ni George sa kanya. Ibig sabihin hindi kasinungalingan lahat ng iyon at totoong buntis ito nang maaksidente ito sa sasakyan. Samantalang siya'y akala niya ay nagbibiro lamang ito at nagsisinungaling sa kanya. Isang napakalaking katangahan yon para kay Carter. Ibig sabihin kasalanan niya talaga ang lahat kaya pala ganun na lamang ang galit ni Jocelyn sa kanya. Nakita niya na halos nanginginig ang buong katawan ni Jocelyn. Dahil sa pag-iyak ngunit hindi niya alam kung paano niya ito lalapitan sa kabila ng lahat. Ngunit ilang sandali pa nga'y tuluyan ang lumapit si Carter dito at niyakap niya to. Sobrang pagsisising nararamdaman niya at sobrang nagalit siya sa sarili niya. Jocelyn, I'm so sorry at alam kong ayaw mong marinig ang kahit na anumang sasabihin ko pero napalunok muna siya bago nagpatuloy na magsalita. Hindi ko alam na buntis ka talaga. Isa pa ay, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol doon ng mas maaga? Tanong nito sa kanya. Biglang napaangat ng ulo si Jocelyn at napatitig dito. Bakit hindi niya sinabi ng mas maaga? Bakit kapag ba sinabi niya dito tungkol sa mga baby niya ay may magbabago kaya? Hindi pa rin tumigil ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sa totoo lang ay gustong-gusto ko sabihin sa'yo. Sobrang excited ako na makita ko ano magiging reaction mo pero nang maalala niya ang dahilan ay biglang sumakit ang puso ni Jocelyn at parang pinipigato. Matagal mo nang napagpasyahan ng pakikipaghiwalay sa akin. Tinanong kita kung paano kung buntis ako magbabago bang desisyon mo? Pero anong sinagot mo? Ang sabi mo'y makikipaghiwalay ka pa rin. At hindi yun makakaapekto sa desisyon mo kaya masisisi mo ba ako? Sa tingin mo ba'y tama pa na sabihin ko tungkol doon sa'yo? Puno ng pait na sambit niya. Sinabi mo pa namang magiging problema lang sila kapag nagkataon. Ngayong wala na sila, hindi ka ba masaya? Tanong niya dito at ayaw niyang magalit ng mga oras na yon. Ayaw na niyang makipagtalo pa pero nang mapapikit siya ay gumuhit ang sakit sa dibdib niya. Sobrang sakit.
Sinubukang hawakan ni Carter ang mga kamay niya, ngunit mabilis niyang iniwas ang mga ito at pagkatapos ay napatitig dito. Dahil sa nanlalabong mga mata at sa pinaghalong kirot ng dibdib niya ay hindi niya napigilan ang sarili niya at nasampal niya ito. 2 beses niya itong sinampal, ngunit hindi malang nabawasan ang galit at sakit na nararamdaman niya. Pinangako niya sa sarili niya na hindi siya kukontrolin niya ang sarili niya, pero hindi niya nakayang pigilan ang galit niya at sumabog na lang ng kusa. Samantalang ramdam na ramdam ni Carter ang hapdi mula sa pisngi niya. Hindi siya gumalaw at napaisip, sinisisi ba siya nito? Dapat naman talaga kung siyang sisihin, hindi ba? Kasalanan naman talaga niya. Kung naniwala lang sana siya sa sinabi nito at nagmamadaling puntahan ito ay baka sakali na baka buhay pa ang mga baby nila. Alam niya na sobrang sakit na nga talaga ng naramdaman nito kaya naintindihan niya ito. Paulit-ulit siya nitong sinampal at pinagsusuntok. Hindi siya umiwas sa mga kamay nito. Alam niyang galit na galit ito. Kung ito lang ang paraan para gumaan ang nararamdaman nito, ay handa siyang magpabugbog dito. Hindi niya ininda ang sakit. Nagtiis siya. Dahil kasalanan niya. Kasalanan niya ang lahat. Bakit? Bakit ayaw mo umalis? Tanong ni Jocelyn sa kanya, ngunit hindi siya sumagot. Tumitig lamang siya sa mga mata nitong namumula ng mga oras na yon. Hindi pa rin siya gumalaw hanggang sa pinagsusuntok na naman ito ang dibdib niya. Umalis ka na! Muling sigaw nito sa kanya, ngunit katulad kanina, hindi siya sumagot at hindi niya iniwas ang sarili niya doon. Sa tingin mo, mapapawi ng hindi mo pag-iwas sa mga suntok at sampal kong lahat? Sinisisi pa rin kita. Galit na galit ako sa'yo. At hindi kita mapapatawad. Sigaw ni Jocelyn sa kanya. Kung dumating ka lang sana. Kung dinala mo lang siguro ako sa ospital kaagad ay baka ibang nangyari at baka sakaling hindi ako iniwan ng mga baby ko. Tumigil siya at napakagatlabi. Pigil na pigil niya ang kanyang mga luha, ngunit tila gripo yun sa pagtulo. Hindi niya kayang pigilan. Alam mo ba kung gaano ako kadesperado noon na mabuhay ang mga anak ko? Alam mo ba? Napakalakas ng ulan ng mga oras na yon at nakahiga ako sa kalsadang mag-isa. Ginamit kong lahat ng lakas ko para pumunta sa gitna ng kalsada para pumara ng sasakyan. Pero malapit na akong mabangga, sabi niya. Napakarami na ring nawalang dugo sa katawan ko. Ng mga oras na yun at pinilit na itaas ang mga kamay ko upang iwagayway para humingin na tulong. Nagmamakaawang tulungan nila akong madala sa ospital pero napahikbi siya. Walang pumansin sa akin. Puno ng sakit na sambit niya. Nasira ang cellphone ko at huling natawagan ko ikaw kasi nagbabaka sakali ako na maniniwala ka sa akin kahit na mahal mo si Roxanne. Dahil ako ang asawa mo. Kahit na hindi mo na ako mahal. Dahil responsibilidad mo yun bilang asawa ko na iligtas ako pero nagkamali ako. Sobrang nagkamali ako dahil wala nga pala akong lugar sa puso mo. Sa huli, wala na ako ibang maisip kundi ang mamatay na lang dahil sa kawalan ng pag-asa. Pagkatapos sabihin ni Jocelyn na mga yon ay bigla na lamang siyang natahimik habang umiiyak at pagkatapos ay pinunasan niyang kanyang mga luha at tumayo mula sa kanyang kinauupuan at tumalikod na dito dahil ayaw na niyang makita pa nitong umiiyak siya. Ayaw na niyang makita nito ang pagluha niya. Nang makatalikod siya rito ay doon bumalong ang luha sa mga mata niya at halos sumasakit na rin ang mga yon dahil sa labis na pag-iyak niya. Ayaw na niyang umiyak, pagod na siyang umiyak, ngunit ayaw pang tumigil ng mga mata niya sa pag-iyak. Humakbang siya ngunit tumigil din. Sa huli si George ang dumating para iligtas ako kung hindi siya dumating, baka namatay na sana ako, sabi niya rito. Ngayon, isipin mo lang ni isa na akong malamig na bangkay. Dagdag pa niyang sabi dito. Matapos niya lang sabihin ang mga salitang iyon ay ramdam na ramdam niya ang pagkaubos ng lakas niya. Sobrang hina ng katawan niya, marahil dahil sa pag-iyak niya. Pagod na pagod siya. Sobra dahil sa aksidente, nag-iwan to ng trauma sa kanya at sa kanyang katawan. Alam niya naman na hindi pa rin siya gaanong magaling. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Kung may natitira ka pang awa sa akin ay gusto kong tuparin mo sinabi mo kagabi. Maghiwalay na tayo dahil yun lang pinakamagandang gawin, sabi niya rito. Habang nakatitig si Carter sa likod ni Jocelyn ay parang ang bawat paghakbang nito palayo sa kanya ay parang kutsilyo na tumarak sa puso niya. Hindi niya lubos akalain na aabot sila sa puntong ito, pero alam niya na siya ang may kasalanan lahat ng ito. Gusto niyang habulin ito at sabihing nagkamali siya at siya talaga ang dapat nasisihin sa lahat. Kasalanan niya na nawala ang mga baby nila
dahil sa kagagawa niya, dahil tama itong tungkulin niya talagang iligtas ito sa kahit na anumang bagay dahil siyang asawa nito. Lalo na't may responsibilidad niyang protektahan ng mga giging anak na sana nila't naituturing ni isang karumal-dumal na krimen ang ginawa niya dahil nga mga walang kamuwang-muwang na mga sanggol ay nawala dahil sa kapabayaan niya. Gusto niyang humingi dito ng tawad pero naisip niya, karapat dapat pa ba siyang humingi ng tawad dito at magmakaawang manatili ito sa piling niya? Baby, ngayon ang mga salitang yun ay tila ba nagsilbing karayom sa dibdib niya. At alam niya na hindi siya mapapatawad ni Jocelyn dahil maging siya ay hindi niya kayang patawarin ang sarili niya. Sorry Jocelyn, alam kong napakawalang kwenta na para sa'yong humingi ako ng tawad ngayon. At alam kong ayaw mo na ring marinig na nagsisisi ako pero tumigil siya. Nanginginig ang boses niya at mapait na nagsalita. Kung alam ko lang na totoo ang lahat, tiyak na hindi kita iiwan. Kung nasaktan man kita dati tungkol sa pagsasabi ng kung paano kang buntis ay babawi na ako sa'yo ngayon. Gusto ko sabihin sa'yo na kung sakali mang nalaman ko'y tiyak na maging excited din ako sa paglabas niya sa mundong ito. Sabi niya rito at pagkatapos ay nagpatuloy pa. At hindi siya magiging isang problema kahit kailan, kung hindi magiging isa siyang kasiyahan. At ikaw bilang asawa ko, hindi lang kita isang responsibilidad kung hindi dahil mahal kita. Ngunit hindi niya na kayang isaboses pa. Alam niya na wala ng kabuluhan pa na sabihin niya rito iyon. Anong klaseng lalaki siya para mahalin ito kung sakali? Napakawalang kwenta niya. Sa puntong yon alam niya na mismo ang hindi nakarapat-dapat dito. Samantalang nang marinig ni Jocelyn ang mga sinabi ni Carter, hindi niya maiwasan na muling mapaiyak. Kung sana sinabi lang nitong mga salitang iyon noon. Mga anak, narinig niyo bang mga yon? Masayang daddy niyo sa pagdating niyo. At kung naririnig niyo man ang mga yon, tiyak na napakasaya niyo. Bulong niya sa kanyang isip ngunit alam niya na hindi na maririnig ng mga baby niya ang mga salitang yon. Hindi na babalik ang nawala niyang mga baby dahil lang sa salita nito. Hindi na. Dahil muli na naman siyang napaiyak ay bigla na lamang nakaramdam ng pagkahilo si Jocelyn at muntik na siyang masubsob sa sahig. Mabuti na lamang at kagad siyang nasuportahan ni Carter at pagkatapos binuhat siya nito. Dadalhin na muna kita sa kwarto. Sabi ni Carter sa kanya, pagod na talagang katawan ni Jocelyn at hindi na niya kayang suportahan pa ang sarili niya kaya hindi na siya tumanggi pang hubuhatin siya ni Carter. Pagdating niya sa kwarto, kagad siyang binaba ni Carter sa kama at kumuha ng 2 unan para ilagay sa likod ng ulo niya upang may sandalan siya at pagkatapos lumabas ng silid. Pagbalik nito may dala-dala na itong isang tasa ng mainit na tubig. Agad niya naman yung ininom at nang maubos niya ito ay naramdaman niya na kahit papaano ay gumaan ang pakaramdam niya. Ilang sandali pa ay mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa hanggang sa ito na mismong bumasag na katahimikan at nagsalita. Kung pagod kay magpahinga ka na muna, sabi nito sa kanya. Hindi na lamang siya sumagot at pagkatapos ay kagad na lamang siyang pumikit. Marahil siguro sa halo-halong nararamdaman ay kagad siyang nakatulog. Samantala hindi naman lumbas ng silid si Carter at nagpunta lamang sa may balkonahe. At tumanaw mula doon. Dala-dala niyang sigarilyo niya nang magpunta siya doon at pagkatapos kagad siyang nagsindi ng isa. Dahil sa labis na pag-iisip niya, hindi niya napansing na paupod na pala. Mag-isang sigarilyo sa kamay niya kung saan ay napaso siya at doon lamang bumalik ang isip niya nang maramdaman ng hapdi. Samantala nang makita niya ng tuluyan ng nagising si Jocelyn ay humakbang siya palapit dito at bawat hakbang ng mga paa niya ay sobrang bigat. Sa totoo lang ay halos ayaw niya lumapit dito. Ngunit sa huli nagpunta pa rin siya sa tabi nito. Jocelyn, tawag niya sa pangalan nito na sobrang bigat ng dibdib niya. At parang pinipiga ang puso niya. Ayaw niya sana kasi wala na siyang magagawa pa. Nakapag-isip ka na ba? Tanong nito sa kanya habang nakatitig sa mga mata niya. Dahil sa matinding trauma at sumbat ni Jocelyn kay Carter, papayag na ba ito sa kagustuhan ng asawa? Dito na ba nagtatapos ang pagsasama nila bilang mag-asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.